For today's video guys, Saturday, we're having a lunch date with my youngest son here at Pocon Bo, a Vietnamese restaurant. And here I ordered my favorite one, the house special soup noodles. House special because all the meats are in there with beef, all beef. Yeah, and this is I want to eat like with soup, very light food. Yeah. And yeah, kain tayo mga kababayan. Okay. Ang aking dalawang anak at ang panganay ko ay nasa downtown. So, tinamad ako, hindi ako sumama sa kanila. Tapos yung bunso kong anak, ngayon din sumama. Saturday tayo, araw ng pahinga. So, ayan. Okay. Kain tayo ng sabaw. Very good in taglamig. Ito naman ang order ng aking anak. Ang dami, no? One plate of everything. I think it was pork chop, chicken, noodles, eggs, rice. So, here lapang na tayo. I ordered the extra large kasi hindi ko rin naman maubos yan. Share kami dalawa. Okay, so, ganun guys ang buhay. Enjoy lang. Life is too short. So, hanggat kaya mong kumain, but in a moderate way para hindi naman tayo ma-high blood. So, pigaan ng lemon yan, pinigaan ng lime para masarap. Sarap ng soup nila. Okay, ang laki ng mangkok, hindi makita ang laman. So, ayan guys, kumuha ako dyan ng maliit na mangkok kasi for my son. Yes. So, tara guys, kain tayo. So, habang ako'y nakain, nagmamarites ang aking anak na lalaki. Okay. Inalis ko yung natural na boses nito. Gawa nga ng may tugtog ang restaurant. Alam na this, CPR is real. So, I did my voice over. Yan. Gusto ko yung basil leaves dyan na nilalagay sa noodles. Ayaw ng mga anak ko dyan. Pero to me, I like it very much. And it's so refreshing to have a sabaw pag ganitong taglamig dito sa amin sa Canada. Ang apat kong anak ay may kaganapan sa buhay. So, may isang natira. Sabi niya, Mama, tara kain tayo. So, ito ngayon ang aming lunch date ng aking bunsong anak na lalaki. Siya na rin nagmaneho, siya pa rin nagbayad, siya pa rin nagyaya. Go lang si Mother. Enjoy the life of being a mother. Sa daming anak, 6 ba naman? O, diba? So, ayan. Ay enjoy na. Dahil ang 4 ay mga stable na, may sarili ng mga life. Oo. Pero since ang youngest at ang eldest kong lalaki ay nasa akin pa. So, here. Kain-kain. Diyan nagmamaritisan kami yan guys. Kung ano pagkwekwentuhan namin. Maging open kayo sa mga anak nyo. Katulad nung sa amin. Kamukha ko daw siya. Lagi niya talagang kliniklim yan. Kamukha. Ayan, dumukot ako sa pagkain niya. Yung salad, carrots at radish. I love eating those. Sinantabi niya sa gilid ng plate niya. Tapos ayaw daw niya rin ng camera. So, hindi ko siya kinamerahan. Ako na lang. So, here you go. Kinakain ko yung salad niya. I love eating a lot of gulay. Kaya kahit na 55 ng lola nyo, soon ay wala pang maintenance. Hopefully ma-maintenance ko na walang maintenance. Okay? Eat moderately. Nagmumukbang ako pero eat moderately. Hindi mo naman kailangan busog na busog. At least you have something into your tummy. Kasi nga, sa edad natin, sa edad ko, hindi na madali ang panunaw. Pero I see to it na mas marami akong kinakain na mga vegetables. Oo. Less ako sa kanin. Less din ako sa
sweets, tubig, kape, at tea lang ang aking iniinom. Hindi ako uminom ng alak ever since I exist in this world. Oh, diba? Ayan, may chili. Gusto nyo na maanghang-anghang. Yan, nagpapagawa ang anak ko ng sausawan. Alam mo na, ang Pilipino, sausawan is real. Yan, so, dito lang to, malapit sa aming bahay. Surrounded kami ng mga restaurant, Vietnamese, at kung ano-ano pa. Depende sa iyong pipiliin. So, ayan guys. So, kain na muna kami ng anak ko. So, kayo ay kumain na din. Okay, enjoy natin yung moment na gusto pa tayong isama ng ating mga anak. Kasi, di ko alam pagtanda ko pa, baka ayaw na nila akong kasama. Now, pag niyaya nila ako, Gora lang ang nanay at lola. Okay? So, gayan ang buhay here guys sa amin sa Canada. Okay? Lalong pag Sabado-Linggo, kakatamad magluto kasi nagluluto ako Monday to Friday. So, kadalasan, pag Sabado, kung anong leftover doon, yun ang kakainin nila. At ako, hindi rin ako nagluluto ng maramihan kasi pag nabahaw yan dyan sa refrigerator, nakakapanghinayang naman itapon. Sa totoo lang, di naman tayo mayaman. Tama lang, nakakaraos. Hindi rin naman tayo ganun kahirap. Pero yung disiplina natin na kinalakhan ko, ay gayon pa rin. Kainin muna yung mga bahaw-bahaw dyan. At yan, pag may tira, iuwi mo din. Initin. Huwag tayo mag-inarte na porque nasa ibang bansa. Kaya manyamanan ka. Pero tingnan mo naman, kadaming utang sa mga credit card. Agoy. Okay? So, wag niyong ugaliing mangutang sa credit card na ang sweldo nyo ay hindi na sapat pangbayad dun sa inutang mo the whole month. So, patong-patong plus may 22% na tubo. Wagas, mabrok ka rin dito sa Canada, no? Pag hindi ka wais, maging wais ka para wala kang utang. Ang utang, masarap mangutang, mahirap magbayad. Lalo na kung ang trabaho mo ay katulad laang nung sa akin, part-time lang, pero wala akong credit card ng mga utang dahil wala akong pambayad niyan. So, I just live a life one day at a time. Kung anong meron ako sa wallet ko, yun lang dapat pagkasyahin mo sa isang araw. Paglalagpas ka doon, tips sa mga tao. Pag lumagpas ka sa sweldo mo sa isang araw, sa gastos mo, ay, saan ka pradamputin? Sa credit card utang. Sinong matutuwa sa iyo? Abay, ang bangko, dahil tutubuan kanila ng 22% in a month, ma-accumulate yung dadagdag ulit ng dadagdag, tas gamit ka pa rin ng gamit. Agoy, ayun feeling mayaman, sige, credit card here and there. Okay lang kung may pambayad ka in a month. Yung inutang mo the whole month, bayaran mo ng sweldo mo para wala kang tubo na babayaran. Sayang kaya ang 22.5%, no? Laki nun. Igi na lang kung ano na lang nandyan sa wallet mong cash, yun na lang gamitin mo. One day at a time. Kasi, payo ko lang naman yan, Kasi, Diyos ko, ang mga credit card owners, ang mga yumayaman, ikaw nalulubog ka sa iyong utang. Kaya, guys, naninirmon ako, no? Hindi. May mapupulot kayong aral din, So, sarap ng sabaw diyan. Mainit-init. Okay? Siniguro ko na walang ipis dito sa restaurant na ito. Dahil, mahirap na, di ba? So, okay naman dyan. Reasonable price. Binabalik-balikan. Pagka ikay tamad magluto, mga $16 may makakain ka na. Full na yan. Okay? So, ayan nga guys. Dito sa Canada, sa kinalalagyan namin, lalo na dito sa Toronto. Kung hindi ka talaga marunong mag-budget sa buhay mo, sa sahod mo, malulubog ka sa utang. Kasi ang dami nang mautangan. Kung marami kang credit card, go lang, gamitin mo nang gamitin yan. Agoy, pagdating ng bayaran in a month, di mo na kayang bayaran. So, nagkapatong-patong ng tubo, patong-patong pang gamit mo, kaya matitira sa iyong account 8 cents. Hindi pa naman nangyayari sa akin yan, guys. Ganyan, guys. Kasi, you have to
be wise. Okay? Pagdating sa lahat ng bagay. Lalo na ako'y sinusuportahan ko pang nanay ko sa Pilipinas. Ay ala eh. Ako'y habang buhay na magsusuporta sa aking nanay. Dahil kung wala ang nanay ko, wala ako dito sa mundo. Wala kaming mag-iina rito sa mundo. So, thanks God for giving me my nanay and my whole family, ano. So, gayon lang, simpleng buhay. Less garbo sa buhay. Kasi, pag mas marami kang garbo sa buhay, marami kang kung anik-anik, agoy, wala. Nga. So, ayun na guys, kain na muna tayo ulit, okay? Hanggang dito na lang, habang ini-enjoy ko yung noodle sa pagkahaba-haba, kailangan putulin. Dahil yung vermicelli noodles na yung pagkahaba-haba. Okay, so ayan guys, ang aking anak. Gwapo no, kamukha ni no. Kamukha ko daw siya. Balbasarado. Di yata marunong mag-ahit. Okay, salamat anak ko. Ayan. Bigla akong tinutok sa kanya ang camera dahil ako'y tapos na kumain diyan. At siya na may pinipilit kung kainin ko kanyang mga cucumber diyan at mga salad. Napakatitigas ng ulo. Ayaw nilang maging healthy. Okay, salamat anak ko. 4 yan sila na nag-i-spoil sa akin. Thank you guys for watching.